alam mo, MX Angel, ito yung ano, no, ito yung sobrang layer ng kabulshitan tong nangyari. Ang tanong ng governor ng Davao del Norte, nalilito siya sa proseso, sa pag-request. Kasi, may mga nagre-request daw at may mga dumadating. Pero, sino ba yung authorized mag-distribute nito? Ganun. So, ibig sabihin, may dumadating na tulong pero parang hindi sila aware kung kanino manggagaling or kung sino yung mag-distribute or whatnot. Okay? Now, I think the governor of Davao del Norte is referring to, remember, Martin Romualdez was given 150 million pesos na immediate na relief assistance sa Davao region. Okay? Sinong nagpamigay nito? Siya. What is the congressman doing there giving aid to executive branches of government? What is the congressman doing distributing? That is not your function. Give it to the LGU. Sila yung nakakaalam kung sino yung may needs dyan eh. Dahil sila yung nakakasakop ng mga lugar nila eh. Diba? I think the question of Davao del Norte here is that may mga dumarating na tulong, pero ba't sila nagbibigay? Eh kami yung nakakaalam dito kung sino yung nakakailangan ng tulong eh. Sino yan? And, you know, I have one question to Sasno, and yeah, I would just like, meron kasi ditong nag-mention about Sulu, and, you know, can you tell me about that, Sas, or us, you know, what will be the benefit for Mindanao? Yun nasabi ni Sir Ata yun about trading, that we will go back to trading, yun lang. Well, hindi naman mag-go back sa trading, no? But because every state needs to trade. Ang ano lang nun kasi is dyan kasi sa part na yan, dyan sa, ano bang tawag sa region na yan? Shit, ano bang tawag sa region na yan? I forgot the ancient name for that region. Yang Mindanao. Yang ha? Srivijaya? Hindi. No, it's not a region, that's an empire. Majapahit? No, that's an empire. Yang Mindanao, Brunei, Malaysia, Indonesia, historically close talaga yung trading links niyan. And the sultans and the datus of Mindanao have close and even I think even blood relations with ano bang tawag sa datu ng Malaysia, sultans of Malaysia. They're equivalent in Malaysia and Brunei. So they have a long history together and it's formed by trade. So it's just simply a revival of what was before. Like Sulu, the Sulu, the Sultanate of Sulu was a thriving trading post. That's why it was coveted by the French and the Dutch and even by the British in the 17th century. Kasi nga ano yan eh, Sulu, remember, Sulu, a lot of trade goes through, ano bang Sulu? Was it Sulusi? Sulusi yan, di ba? Yung malapit sa Basilan. So, ano siya dyan? So, it's now called BIMP Eaga. Ayun ang tawag sa kanila ngayon, BIMP Eaga. EAGA. BIMP Eaga. Sabi ni, thank you. Thank you. Nusantara is that's the Indonesian name for that area. Maritime Southeast Asia. So yung ano nila dyan is it was a thriving trading post. Kaya it was very coveted before. I forgot if it was the British or the British and the French or British and the Dutch or the French or the Dutch ang nag-away, nag-gera over Basilan. Because Basilan was a strategic trading post. So, kailangan siyang makuha. I think it's French versus the British. So yun yung ano niya. So, parang babalik ka lang dun sa kanya pre-colonial ano. Kasi ngayon, they cannot form foreign relations on their own. Lahat dadaan ng Manila. Still national government pa rin, no? May mga no, it was not the galleon trade. Yung sa Mindanao, yung galleon trade is Acapulco, Manila, China. That's the galleon trade. Yung sa Mindanao, layo naman ang galleon trade mo sa Mindanao. Mindanao, ang link ng Mindanao is the rest of mainland Asia. Remember, Sas, even yung Sabah, kaya napunta dun sa
pamilya ng nakalimutan ko na to. Ano yun parang bayad for helping them sa gera ng Malaysia. Yung mga dato-dato sa Malaysia. Sa Brunei. Parang sa Brunei ata or something. Pero ano yan, kasi common yan doon they swapping, giving land as a gift or whatever. Kasi ang ano kasi naman nun, the setup then is even if you give the land, the people there are not required to have absolute allegiance to you. Kasi allegiance there then can be mixed. So, halimbawa pwede ako magkaroon ng allegiance kay Queen Joey and then kay Queen Laika. And it's okay. Ano yun? Parang, and it's okay. Parang it's a ano tayo dito? Multipolar emerald. Ganyan ang eksena nila. So ganun ang eksena. Ang emerald. Ayan, thank you, Sas. Ayun. Sas, anong tawag dito? May mga request. Actually, kanina pa may mga comments. Baka naman daw meron ka mga masasuggest na mga libro, list of things to read so that when we attend your live class, ay makakarelate kami ng mas bonggang-bongga. Well, the problem is, I don't know where you're going to get them in the Philippines. So, kailangan nyong you need to be resourceful and find it. Magbasa kayo ng pre-colonial history of Southeast Asia. Mga ganong materials. Oo, mag-google kayo ng ganon, ng mga libro. Read the books. And then, marami sa Mindanao history. You can... Ang maganda kasi sa ang pinakamaganda ko sa nabasa sa Mindanao history yung the triumph of the Maguindanao Sultanate, the diplomatic triumph of the Maguindanao Sultanate. So hindi ko rin alam kung available siya sa Philippines, but maybe you can try it online, ganyan. Ask lang kayo kay ChatGPT, ano ba yan? Napakakamad naman. Wala siyang alam. ChatGPT is only good for brainstorming. Hindi siya research method. Yes, it's not knowledge generator. It's good for a preliminary look. So, ano lang po siya, para siyang simplified Wikipedia. You don't stop at Wikipedia. Oo. Kailangan natin magbasa para pagka nagpa-quiz si Sas, mataas yung score natin. Ayun. You can feed it with the material to summarize it for you. Ayun. Sige. Ayan. Guys, lipat na tayo dito kasi mag-aalas 5 na. Diyos ko, huwag tayo magpaabot ng alas 6. Tapusin na natin to. So pag-usapan later na lang yung question ko kay Madam Sas about sa research. Oo. Sa end na lang. Sige. Or i-PM mo na lang siya para Kasi nagma-masters to si si White Ahas May mga post si Sas nung mga research, how you can utilize free research tools. Sayang yung live kanina, nawala Yung live ni Madam Sas kanina about that. Oo. Ayun. So anyway, ang tawag dito, actually, itong live na to, I really wanted to talk about this. Kasi I felt that this is the, parang culmination of everything that is wrong with the current administration. I-play ko lang para makita niyong lahat. Ito yung briefing sa Davao, almost a week after they were struck by flash floods and incessant rains and flooding, ganyan, dun sa region. Ayan. So, nagpunta doon si PBBM with the entire team, nandun yung DSWD, DILG, kasama si SAP Anton Lagdameo, and they listened to the presentation of different LGUs, ganyan-ganyan. Then, itong part na to is the part when the governor of Davao del Norte asked question tungkol dun sa ayuda, na parang paano daw ba yung ayuda na yan? Paano raw ba magre-request? Pagka yung nag-request daw ba at naibigay, sino daw ba ang authorized na mag-distribute? Things like that. So, basically, ang sagot is that LGU ang lahat-lahat ng magtitimon ng mga Kemerut bago umaksyon ang national government. So, pakinggan natin. The national government is only here to support you with all of this, but you have to make the request to us para naman mabigyan natin ng tulong. Mr. President, yes, please go ahead. Mr. President, ang immediate po na kailangan ng Davao del Norte is yung
pagkain, tubig at food packs po at yung mga gamit po sa mga bata para sa pagbalik nila sa eskwela. And tanong ko po, Mr. President, ito lang po gusto ko lang i-clear. Kung during the distribution of the food packs or any support coming from the national government or coming from the Department of Social Welfare and Development or the DOLE, sino po ba ang authorized to distribute? Is the local government ba, like municipio, the city, the province, or depending on what the assistance is. to the any elected official po? Yes, go ahead. Like in the food packs kasi, iba-iba yung request na natatanggap namin. And we try to fulfill ng sabay-sabay. There will be requests from the provincial level, we'll give it to the province. There will be requests direct from the mayors, we give it to the mayors. Yes. There will be requests from the Congress people, we'll give it to the Congress people. So at this point in time, I would assume that lahat tayo busy. Yes, the different elected officials are all tasked to move all at the same time. So yun. Usually, ganun ang sistema. Yes po. Sa local government talaga binababa. Meron like yung sa DOLE, sa bawat isa, silang nag-assess silang gumagawa ng assessment. But for the most part, it's really local government. Kasi sinasagot lang namin yung request ninyo. Yes po, Mr. President. Kasi during calamity, ang kumukuha ng data at ang gumagawa ng quick response is the municipio, the city, and the province. And also collecting data, kami ang lahat ng in charge, yung LGU at PLGU. But like what happened in Davao del Norte, minsan kasi may hindi po nakarating sa province. Pero na-distribute, iba naman ang nag-distribute. And gusto po ako mag-thank you po kay Ma'am Inday Sara na quick response po, nagbigay kagad siya ng support doon sa Davao del Norte po. Thank you so much po, Ma'am. Yeah. You had wanted to add. Lahat naman na nag-request, doon naman ibibigay. Pag hindi mag-request, hindi nabibigay. Tapos, pag nawawala dito, hindi rin nabibigay sa inyo. Kung wala kayo, we have to go to the next who's there, di ba? Yeah. So, yun yung man nangyari. Pero mostly, LGU talaga. Yeah. LGU talaga ang inaasahan namin. Oh. We depend on the national government cannot do this by itself. As I said, we support you with cash transfer, with relief goods. But kayo ang magsasabi sa amin kung saan dadalhin, kung saan ang uunahin sa inyo, hindi na nga pwedeng pumasok, etc. etc. That's why makita naman ninyo, pagka maganda yung quick response ng ginawa ng LG. Ano si Nagdameo? Anong papel niya sa buhay? SAP. Ay, sorry, natanggal ko. Wait lang Special Assistant to the President yan, na? SAP. Special Assistant to the President. Huwag niyo nakapagsalita nakakaloka. Sorry. Ito lang. Tapusin lang natin, Mami Laika. So, that's why we are trying to improve our forecasting para makapag-warning kami na maaga sa inyo na makapaghanda kayo for whatever it is that is coming your way. So, except ng lindol, siyempre hindi pa natin ma-forecast na. So, that's the general situation pag-release ng mga resources, mga tulong. So, yes, LGU pa rin, LGU-centric ang national government. All right, is there anything else that anybody would like to add? All right, thank you very much. Ayan. Teka, bago natin pag-usapan, wiwiwi lang ako Oh my God. Isas, take over. Sa ilang weeks na ba yan? Kala ko ba na-address na yan? Take note, since nung may share line kami dito, tapos nagka-trough ng LPA, ilang weeks lang pagitan nun, less than a month. Tapos ngayon lang sila, oh my God. last week na sila nag-isip ng pumunta dito. What the hell? Tapos ganyan pa maririnig namin. And eto, kudos to Governor Hubahib. Kahit na sila yung sinuportahan mo noong 2022, I'll have to give the credit to you because it is due na pinahiya mo dun si BBM harap-harapan. Thank you, Gov. Salamat, Gov Hubahib. Alam mo, grabe talaga when you talk about disaster response dito sa bansa natin. I thought na people learned a lot from Yolanda, tapos ganito pa pala. Kaya di mo rin masisisi na yung mga taga Mindanao, merong nabubuhay yung mga ganyang sentiments. I thought that those sentiments died during the 70s and 80s. Meron pa rin dahil sa mga ganyan. My God. Pero ako, agree naman ako kay BBM dito. Sinabi niya na LGU pa rin talaga. Sa LGU kasi, para
ma-target mo yung tulong mo sa tamang tutulungan, kung ano yung dapat gawin, dapat may information na manggagaling kay LGU. Pero ano silbi ng NDRRMC? Ang What's the use of president kasi pwede siya NDRRMC? mag-override. Pwede Yes. siya mag-override dyan. President can I'm so remove. sorry, Miss Laika and White Ahas, pero I feel like ang daming pwedeng gawin talaga. Oo, just like PRR this time, na proactive yung disaster response. Ngayon, reactive kasi. Hinihintay muna yung request bago tulungan. Oh my God. Sinasalanta na nga yung sinasalanta na nga yung lugar, tapos hinihintay niya pa mag-request ng tulong. What the fuck is that? Kumbaga pwede siyang mag-reach out kung ikaw yung halimbawa yung president o yung government, pwedeng mag-reach out kasi parang kagaya nga nung title na Yolanda Vibes. Yung napanood ko to parang yun talaga, yun talaga lalo na yung pero malaking hindi naman tulong, siguro mali lang si BBM ng na tulong-tulong, pero kumbaga yung information or kung ano yung kailangan, manggagaling talaga sa LGU. For me, malaking tulong yung, although dapat magkusa rin yung national, mag-proactive, pero kung gusto mo talaga ng direct at talagang targeted na tulong, dapat si LGU, mas masigasig dapat si LGU magsabi kung anong kailangan. That's why we have the NDRRMC. Kaya katulad ni Yolanda, alam nila yung nangyari noon. May mga information na from foreign news agencies, info from Pag-asa. It can be limited yung mga casualties noon. Dapat meron na rin foresight sa mga ganitong mga events. Pero wala pa rin. Parang hindi talaga tayo natututo. Baka bata pa rin ng Pilipinas. Di pa rin tayo ready mamuno. Again sa America. Ano lang question lang sa mga nandito. Ano yung mga nakikita ninyo na ano yung mga nakikita doon sa conversation, doon sa briefing? What are the things that made you parang ano ba man yan? Yung part na nag-cringe kayo or parang this is giving me Yolanda vibes Ayun. Ako na mauna ate. Sige, start tayo sa Yosef. Yung talagang Lagdameo speech na kailangan mag-request. Yes, Ate Laika, I respect your opinion, pero for this time, yes, tama yun, request for targeted response. But in terms of emergencies or in terms of catastrophes, may mga bagay kasi tayong tinatawag na yung mga basic commodities na dapat nairating na sa mga or nailatag na sa mga LGU prior or after or during the calamities. Kasi like for example, hindi ka naman dapat mag-request ng pagkain or tubig because that's already like a given na since may mga baha, since ganito ang nangyari, pagkain at tubig talaga yung pinakaunang kailangan ng tao. And after that, medicines na yung parang basic medicines, dun mo na siguro yung targeted approach after the assessment ng MDRMC, after ng assessment ng city or municipality. I think that's where the targeted goods that you would allocate to these people. Pero for basic commodity siguro, dapat andyan na yan siya right there and then. No need for you to request. Actually, parang ang nagbago dito, nung start nung PBBM administration, nung first year, di ba nilindol yung Ilocos, pagkatapos may mga bagyo-bagyo na dumaan. Remember, the PBBM administration would post like, eto na yung number ng prepositioned na food packs, eto na yung may ganun, di ba? Yeah, during May naibaba na. Oo, before mami, papagin pa lang yung sakuna, meron na. Di ba nung time ni DSWD ni Tulpo? Oo, meron ganun May post pa sila na, ito yung mga tugboats na ready, ito yung number of food packs na available sa ganitong pinakamalapit na region, yung mga ganon. Ba't wala? Oo, kasi di ba alam mo, siguro malilimutin na ako, no? Meron ba kayong naalala na nagganyan si PRRD na pumunta pa siya sa LGU at nakipag-meeting para lang sabihin na yung ganyan meeting. Mag-request kayo. Kaya nga di ba hinahanap siya lagi nasa ng Pangulo kasi si PRRD hindi naman pumupunta kasi naka-ready na. Tapos nagawa na lahat. Di ba yung sabi niya, bakit ako di ba sabi niya, yung bagyo, Sabado, bakit ako magpe-prepare ng Sabado? Naibaba na lahat yan noon pa. Di ba pinagalitan si Lenny? Yung bagyo. Wala nang hashtag nung nasa ng Pangulo. So, ibig sabihin na nangyari sa Davao, walang ganon? Wala, kahit yung evacuation center, binaha din yung evacuation
Like, yun yung isang yun yung isang parang immediate relief na hinihingi ng isang local executive doon eh. Sabi niya, yung evacuation center nila mababa. So yung evacuation center nila hindi rin magamit. True, Because true. walang paglalagyan, mababa din yung evacuation center. So saan niya isisiksik? So ang hiningi niyang immediate relief, ma-repair yung evacuation center, maitaas, so that in situations like this, may paglalagyan siya ng mga evacuees. Fun fact, Ate Joey, yung evacuation na yan is malapit lang yan sa sagingan ni Lagdameo. So, sandali. Yes. So ngayon, nakita nyo na yung wisdom ng sinabi ko na dapat ang construction, civil engineering, and etc. is state-owned. State-owned. So pag may ganitong kailangan ng repair kagad, lusog, nandun yung mga tao nagre-repair na, anong gagawin yan? Ipapabid pa yan. That's lowest bidder culture for you. Diba, ibibid pa yan. Yung 6 lanes ng Mako Davao de Oro na hindi sila mapasukan kasi nilindol, 'di ba? Galing Lindol, so may mga biyak-biyak na yon, yung parang alam mo yung bibingka na niluto na biyak-biyak sa gitna. Nilagyan siya ng water na talaga sila nag-separate with each other. Nakakaloka. Tsaka mga ma'am, something ko fit. Grabe yung di ba in alliance naman sila with Congress, pinsang buo na nga niya si Romualdez. It's very easy to ask for emergency powers kung gusto talaga, kaso lang talaga ang bagal. Ang bagal. Actually, oo. Alam mo, MX Angel, ito yung ito yung sobrang layer ng kabulshitan tong nangyari. Ang tanong ng governor ng Davao del Norte, nalilito siya sa proseso, sa pag-request. Kasi may mga nagre-request daw at may mga dumadating. Pero sino ba yung authorized mag-distribute nito? Ganun. So ibig sabihin may dumadating na tulong pero parang hindi sila aware kung kanino manggagaling or kung sino yung mag-distribute or what not. Okay? Now, I think the governor of Davao del Norte is referring to, remember, Martin Romualdez was given 150 million pesos na immediate na relief assistance sa Davao region. Okay? Sinong nagpamigay nito? Siya. What is the congressman doing there giving aid to executive branches of government? What is the congressman doing distributing? That is not your function. Give it to the LGU. Sila yung nakakaalam kung sino yung may needs dyan eh. Dahil sila yung nakakasakop ng mga lugar nila eh. Diba? I think the question of Davao del Norte here is that may mga dumarating na tulong, pero ba't yan ang nagbibigay? Kami yung nakakaalam dito kung sino yung nakakailangan ng tulong eh. Sino yan? So, yan yung sabi ko na tama, dapat talaga si LGU kasi talagang pinpointed saka focus targeted yung tulong. Kaya lang alam nila sila rin yung nagbigay pero hindi disaster eh. May nabigay na tulong pero hindi dumaan sa kanila kaya nagtataka sila. And then second, and then second, yung sa DSWD na sinabi na, ay depende po kasi yung pagbibigay namin ng request. Kung sino depende sa type ng request mo at kung sino yung nag-request. Kasi minsan may governor na nagre-request, merong ganyan-ganyan, ineme, may congressman. And doon ako na-shock, yung mayroong congressman. Hindi ba dapat, pag congressman yung nagre-request, you should coordinate with your local executive so that yung inyong request at yung immediate relief is going to be more efficient. Kasi, ano bang alam ni congressman doon sa doon sa mga, yung sa situation doon ng bonggang-bongga, hindi ba dapat mag-yield siya doon sa executive official na nandun? I mean, why is it becoming so normal that this government is giving money to this congressman who has no business in doing this kind of things? Diba? Bakit sila yung merong immediate relief? Hindi ba dapat pag immediate relief, ibigay mo yan sa ibigay mo yan sa executive? Pampaprint daw ng tarpaulin at stickers, madam. Diba? Pagkatapos, ngayon, si Anton Lagdameo, naman ni Anton Lagdameo, pag hindi kasi kayo nakakakuha, kasi hindi kayo nagre-request, dapat mag-request kayo, ganyan-ganyan. Kasi pag hindi kayo nagre-request, kasi masama. Now, that is a reiteration of how distant this government is doon sa grassroots, doon sa nangyayari sa baba. Na parang, okay, I understand that you need report. I understand that LGU should request, and when they request, it should be justified. Diba? Wala namang problema doon okay naman yun. Okay. Kung fair kayo sa distribution. Putang ina, hindi nga kayo fair sa distribution 150 kay tamba nyo i-course. Bakit? Bakit kay tamba nyo i-course yung 150 million? Gagawa ba siya ng batas? Para sa pinang-imprenta ng tarpaulin at stickers. Diba? Pati ng sako. Bakit naman siya alam mo,
Sorry ha, pero sa akin kasi yung mga nakaraang sakuna, naka-prepared si BBM. Bakit ngayon sa Davao hindi? Masyadong masyadong obvious Naka-preposition ng mga goods and ano, True. diba? Masyadong obvious yung pambabaliwala niya sa Mindanao or sa Davao because of Sara. Dahil obvious naman talagang pilitira nila or walang pabor walang pabor na makukuha sa kanila si Sara at mga taga Davao. Pangalawa, di na nga nila pinagandaan, ginawa pa nilang politika. Ginawa pang pampapogi ni Tambalos. Very true, me. Nakakaloka yung pamineral ni may naibang na, di ba? Look at the cash assistance here. Look at the cash assistance and how it is distributed. Province of Davao del Norte, ang affected na household, 117,000. The amount of assistance is 13 million. Davao Oriental, 68,000, but same amount. Province of Agusan del Sur, 59,000, same amount. Province of Davao de Oro, 30 million, di ba? Ayan, 13 million. And then, look at this province of Bukidnon, 325 and they have 10 million. To be fair naman, no, feeling ko baka mayroon silang inassess na mga damages dyan at yung amount ng ng mga kailangang i-repair or whatsoever, ganyan-ganyan. Maybe they have, mga ganong justification. Pero, Joey, yung 10 million sa Bukidnon, ang dami makakapagpatayo ka na yata ng mga bahay sa 325 na households. Ano ba? Diba yung pandemic na mo? Diba, 325? Tapos 10 million? Sige nga, i-divide nga natin yan kung ano yung approximate benefit per family. Disproportionate. Diba? Kasi kung ito, 117,000 yung affected na household, ibig sabihin, grabe yung damage dito. Grabe yung damage dito, di ba? I'm pretty sure grabe yung mga dito, grabe yung sitwasyon dito. But I think the way they extend this, the way they extended this financial assistance to the LGUs here is a reflection of the patronage politics that is existing na umiiral dito sa Marcos administration na to. Remember, Davao del Norte Provincial Governor, siya yung nagsasalita kanina at yung nagpasalamat kay Inday. Ayun. Yun nga yung sa point na yun, ilang beses ko siyang pinanood. Parang yung after magpasalamat nung governor na yun, biglang sumigunda si Sap. Tapos doon sa part na yun, doon niya na pinagsasabi na kailangan mag-request. Parang gusto niyang iibahin, tapos din natapos na yung parang nila doon. Yung meeting nila doon about ayuda. Kalaban kasi sa politika ni Lagdameo yung si Hubahib. Hindi sila mag-aliado. Yep. Grabe talaga, no? Yung pinag-uusapan natin kanina, makikita mo dito sa relief, makikita mo na napaka-parochial pa rin natin mag-isip as a nation. Yung mga territory natin, areas na natin iisip natin. Yun lang, pero tingnan mo sa Mindanao, sobrang tagal nung mga relief. Just ko. Akala ko it was resolved a week ago. Yung pala umabot pa siya hanggang dito. Which is ang lungkot, diba? Pero kung mga territories na yung affected, Ilocos, Manila, yung Samar Leyte region, diba? Ang siguro ang bilis-bilis niyan, pero grabe naman sa Mindanao. Kaya may mga sentiments talaga na di nila maramdaman yung government, nakakaawa. Kahit ayaw mo sa idea ng secession, pero makikita mo kasi yung fact na nangyayari talaga kasi na parang pinapabayaan sila. Diba? Ako, hindi naman pinapabayaan yung Mindanao. Nagkataon lang na yung pinapabaya at nilalaglag nilang tao, taga Mindanao, taga Davao. Ang masakit na nito kasi parang tama ka, Yolanda to. Kasi sakuna na, pero inuuna pa yung politika. Mm-hmm. Politika pa yung inuuna. Kung paano ipopolitika yung sakuna. Imbis na tumulong. Nagkataon lang na Mindanao. Yung kalaban nila taga Mindanao. Taga Mindanao. Mm-hmm. Kaya nakakapikon. Saka nakakadiri kasi parang kaya nyo gawin yan. Unahin nyo pa yung panggigipit nyo kay Sara. Kahit maapektuhan yung mga tao sa Mindanao, sa Davao. Mm-hmm. Naku, Mami Laila, feeling ko, kailangan pa pumunta dito ni Anderson Cooper ulit para mag-give light to the situation. Diba? Para gumalaw sila ng matindihan. Oo, yung Yolanda kasi, naman yun talagang kainutilan ng gobyerno yung nangyari sa Yolanda. Nagkataon lang yung kay Marosa kay Romualdez na isa na, remember the president. Pero ang talagang bottom line ng Yolanda is pagiging inutil ng gobyerno ni Pinoy. This one, politika to Promise na totoo lang, politika to. At saka dalawa lang yung doon sa Yolanda, dalawang tao yung nandun lang na nakikita One is yung isang Romualdez hindi yung itong Romualdez na to. Yung kapatid niya Alfred Romualdez. Then si PRRD.
yun ang talagang tumatak doon sa panahon na yun. Mm-mm. So, yun nga yung nangyari ngayon about sa Mindanao. Kasi nag-comment ako dati kay Erwin Tulfo. Alam niyo nung nakita niyo ba yung dati na merong mga sakuna din na nangyari part ng Norte? Pinapakita pa yun ni Erwin Tulfo. Yung siya pa yung yung DSWD. Oo, pinapakita niya na handa yung department. Then meron din dito kayo naging itong new secretary. Si Gatchalian. Nung unang pumasok din siya, parang active din siya sa part na pagbibigay ng mga relief goods sa mga Then etong point na to na nagkaroon ng alam niyo na yung regards to Davao and Mindanao, parang naging na sila hindi active sa sitwasyon. Yun lang. Ako nalala lang yung nangyari sa Yolanda, yung magnitude ng sakuna na yun, pero at least doon, inutil yung gobyerno. Dito, parang inutil hindi sinasadya. Eto, politika, sinasadya. Kaya nasa posisyon yung gobyerno ngayon to do something eh. Kasi yung Yolanda, nung dumating yun, it was really a disaster that nobody expected to be that huge. 'Di ba? Kasi yun yung strongest typhoon, 'di ba, to hit the Philippines. Diba? Tapos hindi tayo sanay masyado sa storm surge eh, 'di ba? Oo, doon pa lang sumikat yung storm surge. Kasi parang hindi namin akalain na ganoon pala kalakas yung storm surge. Kasi yung supposed to be, hindi naman malakas eh. Oo. Joey, ng Yolanda, may mga data na, di ba, prior nung landing ng bagyo? Yes, meron sinabasan. Grabe. Pero, alam mo yun, nakaka-frustrate. Ito yung mga times na dapat walang politika kasi may mga taong namamatay because of natural disasters. Tapos, even up until now, parang di pa rin tayo natututo, which is so frustrating. If I know, may mga data yan, yung Pag-asa, magaling ang mga yan. Ano pa? Actually, ang excuse nila nun, may mga storm surge daw, pero yung storm surge daw, hindi kasing lakas ng storm surge. In fairness to tama naman talaga, na hindi na-anticipate yung storm surge during Yolanda, na ganun pala kalakas. And yes, may mga data na tayo ngayon. Hindi naman, ang masakit lang, hindi to katangahan ng gobyerno ngayon na pagiging inutil. Mas meron silang motibo kasi o mas may iba silang tinitignan. Politika. Nung time ng Yolanda, yung Pag-asa head, sinibak, dahil siya din yung sinisisi ng Pinoy admin. Siya daw yung may kasalanan kasi, pero nung time na yun kasi, alam ko, na-inform na yung like yung sa Leyte and Samar. Pero nga, hindi kasi natin alam na ganun kalakas yung magiging epekto nung bagyo. Pero alam ko na-inform na kasi may mga kamag-anak ako doon na nakasurvive naman sa part na yun. Yun nga lang, ang sinisi kasi ng Pinoy admin nun is yung Pag-asa head. Then sinibak na siya, and I don't know kung saan siya napunta. Oo. Actually, yun kaya nga maraming nagalit nun kasi parang, putya, hindi mo in-equip ng bonggang-bongga yung Pag-asa pagkatapos, 'di ba? Tapos nung hindi nila na-forecast ng maayos, galit ka. 'Di ba? Kasi tinapiasan ni Pinoy noon yung budget ng Pag-asa eh. 'Di ba, nung mga time na yun. Kaya ang exodus nun ng mga scientists natin from Pag-asa eh. Nagkaroon ng exodus, ang daming nag-resign nun. Tapos yung iba nagpunta na ng Australia, ganyan. New Zealand, mga ganyan. Oo, And to say the least, ate, yung narinig ko after ng helicopter ni BBM, nag-party-party pa sila dun sa resort ni Lagdameo. Pearl Farm. Sa Pearl Farm. Na 50,000 a night. Yun yung usapan dito 3 weeks ago, which is very frustrating. Alam mo yun, sabi nga ng mga students ko, di ba sabi mo, sir, man is a political animal, bakit parang si BBM party animal? Di ba, frustrating, nagtuturo ka ng maayos, tapos ganyan, mga ideals sa tinuturo ko, tapos ganyan yung nangyayari, my God, di ko alam kung paano ko i-defend yung sarili ko. Ano ba ganun? Wala lang, frustrating. Sabihin mo na lang nabudol ka, just like everyone else. yung hashtag na nasa ng Pangulo, hindi na siya talaga nakikita sa Twitter. Ngayon may napanood ako kay Attorney Trixie, may mga nagpapa-hashtag doon. Hindi na nasa ng Pangulo. Sino ba talaga ang Pangulo or ilan ba ang Pangulo? Nasa party ang Pangulo. Sino ba ang Pangulo? Hashtag sino ba ang Pangulo? Then yung ibang hashtag, ilan ba ang Pangulo?
Mm-mm. Sabi ni Arthur Longan, forecasted well naman, pero di lang pinakinggan talaga. Kala normal na bagyo lang. Oo. Naalala ko parang nagkaroon pa nga ng debate yan yung ano. Parang na-mention. Kasi ang feeling nun nila Pinoy, nag-preposition na sila ng barko nun eh. Sabi nila, hindi, nag-preposition na kami ng barko. So akala nila, the preparation is already enough. Ganon. Hindi nila akalain talaga na ganon siya kalakas. Hindi pa rin tayo nakikinig sa mga source na very critical scientists, 'di ba? Academicians, wala pa rin. Tingnan mo yung mga sinasabi ni Sas, wala namang sumusunod. 'Di ba? Ano lang, very true. Parang nangyayari more on tahol-tahol tayo tapos walang nangyayari talaga. Frustrating. Yun lang masasabi ko, very frustrating. Ilan na ba casualties? Sobrang dami na ba? 100 plus na eh. And I think for quite some time, ito yata yung pinakamarami. Kasi na-reduce na ng bonggang-bongga yung mga casualties sa mga ganitong klaseng situation. Ayun. So, hindi pa yan bagyo, ha? Ano yan, sasabihin ng ano na naman, lusot din naman nila, bakit? Representative pa rin naman ng mga Pilipino at ng mga yung Congress, ha? Parang, representative kayo para gumawa ng batas, hindi para mamigay ng ayuda, nakakaloka kayo. Oo. Yung mga ganyang desisyon, oo, tama, mamilay ka. Yung mga ganyang desisyon, it should come from BBM eh, na parang, tawag dito yung mga ayuda, let's direct it to the let's direct it to the concerned LGUs, ganyan. Pagkatapos, yung mga congressman, hindi ko naman sinasabi na bawal kayong manghingi or bawal kayong mag-initiate ng kung ano ninyo. Pero dapat kayo, complementary, kung ano yung action ninyo, complementary lang yun. Hindi kayo dapat yung main event. Putang ina, unang-una umi-apple si Martin Romualdez eh. May patarpulin siya. May paraan. Emergency powers. Di ba? Alyansa yung emergency, pagkatapos ibibigay. Unang dumating si Martin Romualdez. BBM, di ka ba nag-iisip? Hindi ba pinagmumukanta ng pinsan mo yung government mo? Unang makakarating si Martin? Bakit trabaho niya yan? Pero block siya here sa Davao City. Di ba? Tama naman si BBM. Trabaho ng LGU yan. Dapat mag-request ang LGU. Parang, hindi mo alam yung pinsan mo, nagpatiuna na sa'yo. Sabi mo yung pinsan mo, kaloka ka BBM. Totoo. Pero yung situational briefing na yan, it's most probably an afterthought kasi hindi talaga yan ang sadya ni BBM dito sa Davao City or sa Davao region as a whole. Nandito siya para umaura sa mga project na hindi kanya. Tangina siya. Matagal talaga sila kapag Mindanao yung pinag-uusapan. Hindi lang to yung hindi lang to yung evidence ng history kahit sino sa PPRD. Yeah, I remember yung sila. Grabe. I remember yung water project. Diba, White Ahas yung DC, Davao Water District. The bulk water supply project. Yes, hindi yun kanya. Yeah, it was PRRD who started it. Nag-inaugurate lang siya. And may kwento dyan sa inauguration. Actually, ispill ko na to ha. Actually, naging parang unwritten policy yung hindi umattend yung mga officials namin doon sa inauguration sa bulk water kasi there were allocated seats doon sa event. Pero since wala yung mga konsehal, pati si Mayor, pina-forward na lang yung mga guests. Kaya nagmukhang nilangaw yung event. Pero yun na nga, yung simula ng snubbing. Sinab talaga ni Mayor Baste, si Bongbong. Dahil sa kaputang inahan niya. Medyo yun, parang sige na, iyan na, ikaw nang Ikaw na yung star. Ikaw na ang star. Ikaw nang bakla ng taon. Alam niyo ito rin yung kinalulungkot ko dun sa alam niyo yung kay Senator Bongo, yung Department of the Disaster. Hindi ko alam kung ano nangyari noon eh. Parang ewan ko kung sinuportahan ba siya para kasi ito sana yung magiging yung department na mag-handle sa lahat ng sakuna sa trahedya sa Pilipinas. Specific office. Yun din yung kinalulungkot ko sa ibang mga senador kasi alam naman natin na numbers game din yan. So alam naman nila to eh. Dapat alam na nila na lagi tayong binabagyo, dinadaanan sa isang taon nakakailang bagyo tayo. 'Di ba? Dapat sana na priority dito. Kasi kung umakyat to kay malamang kung umakyat to kay PRRD, hindi to ibibito eh. Kasi kay Senator Bongo din to at alam ni PRRD na magagamit to gaya nung Maharlika Malasakit Center. Yun lang.
Iba talaga Actually, kapag yung dapat mga ang ginagawa leaders ng mo. mga congressmen is to legislate nga na parang on how to maybe to charter a specific office that will deal with this, ganyan. Hindi ko alam kung bakit sila nakikipag-unahan sa pagbibigay ng relief goods sa mga mayor at governor dyan sa Election kasi next year, madam. Diba? Halalan next year. So, hindi nilang umawra. And iba talaga kapag... Talagang gustong umeksena eh. Diyos, ito si Migs Nograles. At saka Ate Joey, itong nabasa ko na comment, saan po yung mga EDCA? Di ba pang yon, disaster chemelatic? No, isa pa yan. So saan sila? So, it meron means... sa Zamboanga, di ba? Sa Zamboanga. May sites. Meron sa Cagayan. So, anong ginawa nila? Kasi di ba ang purpose ng EDCA, quote and quote, is to fight climate change. Saka HA humanitarian chemelatic effort. Hindi daw kayo human. I'm so sorry. may nag-message sa akin na na-pressure sila nung something doon sa yun, sa norte, yung merong sakuna sa norte. Kasi mainit yung EDCA nun yung time na yun. Then nagkaroon sakuna. Then marami nag-mention, asan yung EDCA, 'di ba? Sabi pang pang disaster. So, hanggang ilang araw, biglang nagkaroon ng picture. Nakita ko yung sa Facebook at sa Twitter. Tapos merong mga nagsabi, ito yung hinahanap nyo. O ba parang late na yung reaction para lang natabunan yung issue na alam naman natin kung anong purpose ng EDCA sa Pinas eh. It was spectacle. Yung 'di ba, yung meron silang naka-jet tapos ito ganyan. I-check nyo how much it costs to fly ano bang helicopter nila? C-130? Mas bongga yung helicopter nila saka yung mga jet, yung ganyan nila, how much it cost? Hindi yung C-130 yung sinakyan ni BBM to do aerial MS? Hindi siya. Yung ginagamit ng US. Hindi yung C-130, yung humanitarian keme. US helicopter. Ano bang US helicopter? Tingnan mo yung ginamit nila nun sa Cagayan ba yun or Ilocos yung bumagyo? Ano bang tawag na? Imagine po, kailangan sana yung mga helicopter kasi yung Davao Carmen Road, hindi talaga siya passable. Ano ba yung Ano ba yung helicopter ni BBM? Hindi ni BBM. Ng Amerika? Oo. Ang sabi dito, ang Apache helicopter is $5,171 an hour to operate. How much? $5,171 to operate. Per hour. Per hour. Pagkatapos yung UH Black Hawk naman, $3,116 an hour. Pagkatapos yung Seahawk is $14,555 an hour. Ayan. So anong ginagamit nila ng US? Seahawk at Apache lang ata ginagamit nila. So imagine mo, do you really think that the US government will spend for you? Yun nga kasi may foreign policy so they can charge on it na kailangan natin yun. Pero yung nandyan sila naka-standby para sa'yo, ay naku Lord Almighty, MMR lang yun sila. So ayun na nga ang eksena. So kaya wala sila dyan dahil nga hindi kayo wala namang EDCA dyan sa Davao Lagyan nyo ng EDCA. Ay, no ma'am, hindi kami papayag dito. No. Tama yan. Ay, hindi po strategic yung EDCA sa Davao. No. Lagyan nyo ng EDCA. Actually, lahat na ng lugar. Pero kailangan lang pero kailangan may resistance kayo para kailangan nilang parating magpakitang gilas. Kasi kung walang resistance, okay na naman sa kanila nandito tayo. Dead ba na? Ganun lang yon mga friends. Papakipot ng bumuka ka kanya na ipasok ba yung Kemilar? Sa tingin mo, regalo ka ng lalaki kung nakuha niya na ang nakuha niya na ang hiyas ni Inday? Iyak-iyak ka na lang. Ang hiyas ng dagat? Kuha niya na ang brilyante. Iyak-iyak ka na lang po tapos sabihin mo ng Davao. Iyak-iyak ka na lang po tapos sabihin mo, ang dumi-dumi ko. Ayun. So anyway, ayun. Tingin ko ayaw din nila maglagay doon sa Davao kasi nga sa alam nila Duterte area Ay hindi po. For me sorry Juan, hindi kasi talaga strategic yung location ng Davao for EDCA kasi para kasi kaming cove. May samal pa.
So kung for refill stations yun, hindi siya strategic kasi madami kang daanan. Unlike po sa Cagayan na open sea sila. Mas malapit sila doon sa mas malapit sila sa Visayas, sa Leyte, ganyan na area. Sabi Black Hawk daw ng Pinas pa ang ginamit. Yung sa tatlong minention ko kanina, yun yung pinaka-cheapest. $3,116 an hour. An hour. Magkano yan? Actually, sinabi na to ni Adrian before, na parang 100,000 talaga yan pagka Kasi kung 316, parang mga nasa 170,000 pesos per hour. Ganon. Yeah. Mura yun, Joey. Diyos ko. Over human life. Sobrang mura nun. My God. Hindi. Kung mga Americans ang gagastos, hindi tayo pagkakagastos ng mga Amerikano. Correct. Diba? Unless kung nag-inaugurate na yung embassy ng China dito. 171,380 per hour. Pagka yung Ayun. Wait, ahas na na tuloy ba yung embassy ng China dito? That I don't know. Pero meron tayong consulate general here sa Davao City. And they actually raised 5 million pesos para ipang tulong sa mga nasalanta dito sa region. Di ba may event kanina White Ahas? Sa lubong sa Chinese New Year. Sa City Hall. Yes. Wala lang fireworks kasi bawal. Walang fireworks dyan no? Oo, may lang sila dito ate. May parang noise barrage. Parang sine nga. Nanonood sila na may paputok na malakas ang sounds. Anyway, ayan. So, yun lang at talagang nakakaloka yung mga pangyayari this past few days. Tapos, nakakaiyak yung ang dami nang umikot na dyan ang dami nang umikot na video, yung nagpapasalamat yung governor sa kay Inday Sara, kasi si Inday Sara raw, ang bilis nung response, ganyan. Tumulong na agad, wala nang tanong-tanong, ganon. And, pagkatapos yung salita ni Anton Lagdameo, ganyan, yung very, very distant kasi talaga, tsaka very reflective of padrino politics yung nangyari dun sa Davao So kahit sobra talagang nakakainis, sobrang nakakainis. But kaya yung pinresent ko na video kanina, yung medyo mahaba, kasi I want you to see kung saan nanggaling yung pinaguhugutan ng Davao del Norte na governor. Hindi nagtatanong siya, ang tanong niya paano po ba yun? Parang yung sa request po ba, paano po ba yan? Sino po bang magdi-distribute, magdi-deliver? And I think the question here is that gusto niya, yung local government, yun yung may hold. Kasi kami yung pinapagawa niyo ng report, kami yung pinapa-assess niyo ng damage, kami yung pinagre-request niyo. Hindi ba dapat, kapag merong tulong na darating, dapat kami rin yung authority dyan? Diba? Basically, hindi masagot ng tama. Yes, hindi nasagot ng tama. Hindi sinagot. Ang gulo ng sagot nila, malinaw yung tanong ng governor. Ang tanong lang naman niya is, hindi naman niya tinatanong kung sino ba yung dapat mag-request o ang tanong lang niya is, pag bubaba na yung tulong, sino yung dapat mag-distribute? Doon nakastress yung mga ngasiwa. Pero hindi nasagot ng tama. Parang, pwedeng ikaw, pwedeng si ganyan, tanong yan. Depende kung sino nag-request, ganyan-ganyan. Di ba parang, kaya pala, pag ang nag-request si Tambi, bibigay nyo agad 150 million. Di ba? Actually, yung binigay dun sa Davao yung binigay sa Davao region na 265 million, this is different dun sa 150 million na binigay kay Tambi. Na kung saan si Tambi yung nag-distribute dun sa region. O, di ba patronage politics? O, syempre, ang gagawin ni Tambi, ibibigay niya dun sa mga kaalyado niya. Ito ba yung ayuda na may pangalan niya na HOR tapos Ferdinand Martin Ruma? Kakadiri sa sako, sa mineral water. Nakita ko yung sa mineral water yung part na yun. May alagang tingog pa. Sabi ko, totoo ba to? Sabi niya, totoo. Mayroong picture. Natatawa lang. Dapat isa binigay kasi meron ng may nagpapatakbo kay sa sa comments, tawa ko ng tawa dito. Pesos daw ibigay, siya mag-allocate. Sas, diktahan mo na kami. I-allocate ang Ikaw, tumakbo ka daw na na government official. Senator daw for 2025, sabi. No, the only position that I would accept is dictator. Ikaw na maging dictator dito sa Davao, Ate Sas. Akala ko missionary. Dictator lang. Diyos ko, nung gagawin ko senador, makikipag-chikahan ka lang. Hindi ka makadikta doon kasi kudaan lang yun Oo, ano ba yan?
Kung kudaan lang, edi mag-Facebook live na lang ako, mag-vlogger na lang ako kung kudaan lang ako. Anyway, kudaan lang din sa Senado. I don't know kung napanood nyo to. Di ba to si Dalipe, naghahamon na, kayong mga 24 senators, lumantad kayo, ganyan. Sumagot na si Chisa. Napanood nyo? Hindi pa. Ano sabi ni Cheese? Idadaan sa plebiscite. At least pinaka-latest na mangyayari is idaan sa plebisito na lang. Idadaan sa plebisito kang? Yung pag-change nung constitution. Oh my God. And then idaan daw sa plebisito, and then kung sino yung mga senador na na mga kakandidato, even the Congress, pagalingan. And then doon daw makikita kung sino talagang Pati yung mga kakandidato. Idadaan sa plebisito? Itong instead of people initiative, people na lang, plebisito during sa 2025 na election. Anong ipiplebisito? Ano ipiplebisito? Yung yung pagpapalit yung pag-aano ng constitution. Pag-elect ata ng mga members ng constitutional keme. Joey, let's make it clear nga dito. Are they asking really for a whole change na ng constitution or charter change lang, yung economic provisions? Medyo dalang ako ng maguluhan. Malinaw MX Angel kasi tama ka, no? Yan kasi dapat yung unang pinag-uusapan. Ano ba yung extent ng change na gusto nating gawin sa Constitution? Yun nga yung kinukuda namin dito ng bonggang-bongga. Kasi parang gusto niya ng reforma. Hindi naman natin alam kung ano pa talagang gustong i-reforma nitong mga to. Hindi pinapaliwanag sa atin. Ayun, isa surprise, sabi ni Bo. Yun nga yung una kong pasok, diba? Yun yung sinasabi ko din. Kasi katulad ko, OFW, nabalitaan ko lang nung umiinit yung issue na mayroon daw permahan. Sabi ko, ano yung permahan na yun? Then, nung sinerch ko, charter change. Sabi ko, bakit may charter change tapos pirmahan? Yun yung isa sa mga kulang dun sa question dun. Dapat, bago nila, bago pag-usapan ng Congress din at ng Senado, dapat din, sabi nga ni Atty. Trixie, makisali din yung mga tao kung ano yung magiging reaction, ano yung laman nung charter change na yun. Kasi, sinubukan na yun dati ni PRRD, kahit ako, o kayong federalism, kaso hindi rin umayon kasi marami rin na nagka-question. Doon sa part na yun, kahit pa paano, naging informative naman yung last admin. Yun nga lang, hindi siya kompleto rin. Kasi, kaso katulad nitong BI na nagkakaroon na lang ng pirmahan, yun, tas ayuda, malaking question eh. Ako, Mami Joey, panoorin nyo kasi nakakatawa yung yung ni Chis Escudero. Parang alam mo yung utakan. Yan ba yung yung kasama nila si Roman? Ni Dalipe? Hindi. Yung kahapon na balita lang yung napanood ko sa TV, natawa nga ako kasi parang naghamon si Dalipe. Sinagot niya ni Chis Escudero. And then parang di sige, maghamunan tayo. Magpagalingan tayo sa election yung mga kandidatong magpupush ng kung anong mga changes niya sa tingnan natin kung sino kakagatin ng tao. Parang ganon. Juan, yung sinabi ni Juan nga ate, I'm not sure kung kanino ko siya narinig, pero I think kay Atty. Trixie. Sabi ni Atty. Trixie, during, di ba, may panawagan na to change the constitution. So, parang pinaaral ni Digong, and since nakalagay doon is mahal raw to decentralize the power. That's the reason why na lang sila ng yung mga laws like yung train, yung mga create, yung mga ganun ang ginawa nila. I think yun yung reason. Yeah. Okay na ba sa akin yun? Kasi yung nga sa point na yun, yung pinupoint ko doon is ini-inform nung last admin, ini-inform nila na ganito, ganyan. Ngayon kasi talagang hindi mo nang alam na nagkakabayaran na. Yung maraming ang nag-circulate na video na yung pagka pinirmahan daw to, magkakaroon ng ayuda, tataas yung ayuda nyo. Yung di ba tapos ang sitwasyon pa dito is doon sila nagpupunta sa mga, sabihin natin mga class DNE. Doon talaga yung tinatarget nila. So ang question nga namin, kasi they're not going to ask questions di ba? Try nila pumunta doon sa mga executive village. Sabihin nila doon sa mga tao, doon mga may utak. Yun yung mali sa PI na ginagawa nila ngayon. Tinatarget nila yung mga tao, kung saan yung mga tao ang madaling makuha pagdating sa mga ayuda. Alam kasi nila kung yun nga sobrang, kaya nga nakakabuisit dyan. Ako talaga, I personally think that I personally believe that someone should be held accountable for doing this scam PI.
because it is done using public funds. And harap-harapang panloloko yun sa sambayan ng Pilipino. At harap-harapang pambababoy yun sa pera ng bayan. Sino nagpa-print ng mga papel dyan? Sino naglakad? Bakit mga barangay officials ang nagpapaikot ng pirma? Somebody must be held accountable dito sa mga to. And if that would include yung mga yung mga nag-participate dyan ng mga government officials, so be it. Ganun. Kaya si Migs! Si Migs Nograles, Diyos me. Tahimik niya, ate. Ano tahimik? Nag-content? May content siya bago. Ay, nakablock kasi ako sa kanya. Yung tawag dito, yung meron siya yung si Disney Princess, sabi wicked witch daw siya. Diyos ko, parang, bakla, di ka wicked witch. Bitch ka! Anong wicked witch? Tapos ang palusot is, nandun daw siya sa US, kaya wala daw siyang alam. Gaga, may isang sabi mo lang gagalaw yung mga coordinator mo at wag niya akong i-deceive na wala siyang hand dyan kasi kilala namin yung coordinator niya dito sa barangay namin na gumalaw dyan sa papirma. So, yes, sa Abdi barangay din. Nograles, Diyos me. Grabe mag-lie, nakakairita. Yung, dito parang, mula ako sa magte-teleport ako, bakla! Hindi kailangan na ikaw mismo ang mamimigay, ang magpapromise ng ayuda na sa bibig mo mismo magsabi. Yung mga coordinators mo, sila yung nangangako. Ngayon, are they going to do it on their own volition? Diba? Yun yung instruction. Si Mix yung nakakaloka. Bakit ganun yung mga tao mo? Gaga. Kung nagtatanga-tangahan si Mix, hindi bagay. Kailan nilang bagay yun? Sa yung Mix, hindi. Obvious na. And ito pa, kaya gumalaw yung mga barangay officials sa PI na yun kasi pinangakuan sila ng House leadership na walang magiging election next year sa barangay para humaba yung terms nila. Kasi next year, October, may election ulit for barangay and SK. Kaya, di ba? Kaya barangay officials yung gumalaw. Kasi pinangakuan sila ng no election next year. Postponement ng election. Sa amin, White Ahasis, hindi. Yung natalo ang gumalaw. Kasi yung natalo na yun yung ni Migs si Tahera. Ay, pero ang anak ng kagawad, incumbent. Oo. Siya yung gumalaw. So di kami maluloko ni Migs Nograles dito. Madam, kilala namin mga coordinator mo. Wag kami. Diyos ko, ang dami-dami dapat i-educate talaga dito sa PI. Kahit yung plebiscite, alam mo dapat may nationwide na mga advertising about it. Anong ginagawa sa plebiscite? Di ba yung mga ganyan? Doon pa lang, ang dami. My God, yan na naman tayo dito sa bansa natin. So sorry. Ayun na nga nakakaloka, di ba? Na parang may pera kayong pamudmod, pero wala kayong perang pang-educate. Tapos wala pang pera pang paggawa ng trend. Alam mo, matutuloy na raw. Sabi daw, matutuloy na raw ang mga emerald. Sa Mindanao. Ako sa feeling ko may power ka para to educate people. Kung ang mga komplikadong IR concept kaya mong padaliin, yan pa kaya? Wala akong power. Responsibility. Malindog lang talaga ako. Tapos pag matapos yung trend, meron akong OSCA ID niyan. Ang sas is hindi ko sure kung matuloy or hindi kasi nagga-groundbreaking sila. During the Lagindingan Airport kineme with Kong Bambi, nag-groundbreaking din sila for the phase 3 of the Mindanao Railway. Hindi ko alam bakit sila nag-groundbreaking wala pa namang nasimulan sa phase 1. Yes, pero phase 3 na. True. Sandali lang, ha? Promise. Yun? February 4. Tanda ko yun. Ito zero concept. May dugo na daw ng bata. Nag-groundbreaking sila kasi 'di ba umiiyak si Bambi, si Kong Bambi na ikaw Madam Eme kasi si JMA yun during that time na pinabayaan mo ang Lagindingan Airport. It's been 10 years so no February 4 is nag-groundbreaking sila for the rehabilitation of Lagindingan Airport together with DOT Secretary Bautista. And andun sa tarpaulin nila groundbreaking of the Mindanao Railway Phase 3. Sandali lang. Alam mo, parang this is very, too funny. True, kasi wala pang phase 1, wala pang kahit siguro isang poste. Paano nagkaroon ng phase 3? Parang, 30 years plan. Hindi ba ka naman yan? Phase 2. May sinabi dyan hindi ko alam kung gising pa si Tita Josephine dito. May sinabi dyan si Tita Josephine, yung sabi niya gano'n, yung daw project daw na yan,
ano raw yan, defunded daw yan, nilipat daw sa unprogrammed funds yung supposedly pang gastos dyan. So hindi pa yan sigurado kung magpupush through o hindi. So yung ribbon cutting daw na yun, eme lang daw talaga yun. Kasi hindi naman daw sigurado yung ano doon, yung funds doon. Kahit nung sa Lagindingan Airport sa Cagayan, hindi din yun. Sure. Oo yata, kasi yung budget daw, na-defund daw yan eh. Tapos yung budget dyan, nilipat, nahuhugutin sa unprogram. Eh di ba yung unprogram, backup ano lang naman yon, backup budget lang yon. So, gagana lang yon if the conditions are met, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, nahanapin pa yung pera nun. Pero nag-ribbon cutting na. Oo, groundbreaking sila. Yung parang may yung parang may hinuhulog sa lupa. Ay, na-groundbreaking. I mean, hindi ribbon cutting. May naalay na kasing bata, kaya phase 3 na. Ano ba? Diyos ko, Lord. yung padugo. ito yung pangit din sa pagdating sa government project. Kasi kung halimbawa, private, ikukumpara natin sa private. Kasi matagal na ako nagtatrabaho sa private company. Naka-align yung ko sa construction industry. Doon sa part na yun kasi, may mga deadline, may timeline, merong budget, may budget, then yung budget na yun talagang nakasama rin, naka-estimate yun, tapos naka-liquidate yun. So, malaking pera yung pinag-usapan doon. So, kapag na-delay ka, magbabayad ka, may babayaran ka. Hindi katulad dito sa sa government kasi, yung parang ang laki ng pera ng gobyerno, tapos nakukuha lang nilang ganun-ganunin lang yung picture-picture, walang, yung sinasabi ko nga, kung ito part ng private, sisipain ka kaagad eh. Correct. Pero Ate Joey, pansinin mo si Owen sa comment section, sabi niya hindi convincing yung mga ito yung mga convince. Owen, kung pahirapan ang sarili mo. Doon ka sa far away. Hindi ka na. Hindi ka naman pagod na kami mang-convince ng mga tao. Kung ayaw mo ma-convince, edi wag. Hindi kami si Cherry Pie Pikachu na manghikayat kayo, mangumbinsi. Di doon ka sa far away, ang ina mo. Ayun. Doon ka na sa far away. Ayan. Wag mo nang painitin yung ulo mo or what. Ayun. Okay na yan, okay na. Patulog na rin kami. So, okay na tayo, Owen Christopher. Ayan. And speaking of delay pala, yung Davao Bus project namin delayed na naman. So yung target full implementation niya 2026. Tapos by the end of 2025, gugulo yung initial na mga bus units. Tapos yung full implementation, 2026, na-move ng 1 year. Kasi ang target dapat na implementation ng Davao Bus is by the end of 2024, this year, gugulong na yung initial number of buses. Then by next year, yung full implementation. O, di ba? Yun yung nangyari sa pirma-pirma. Yung pagpunta ni Bangag dito. Na-move ng 1 year na naman. Di ba? Naku, wait, sumipat ka na kasi sa Manila. Ay, no. Ang baho ng Manila, no. Sorry. Grabe siya. May ipis. si Miss Sas kasi dapat magpakasal na siya kay Baste para siya muna yung mayor namin. Pinatawag ko kayong lahat, kayong mga pisante, indigent, mga patay gutom. Ako ang tunay na underdog. Underdog style. Para kunin nyo na ang inyong ayudang corned beef. Ako ang tunay na underdog style kamo. Delimundo, corned beef. Diyos me. Siya, si Sir Edwin Aribe gusto maglabas ng sama ng loob. Sabi niya, full meals being served during Senate hearings, taxpayers' money in millions annually. It's so disgusting to see these people with big mouths. So, bad trip na bad trip. Naku, Sir Edwin, kulang pa nalalaman mo. May apat na bonus sa Congress. Hindi, until people become so mad about until Filipinos value their money so much, change will not happen. Yung tipong kailangan ang galit ng mga Pilipino, parang galit ng mga magulang pag nagwawaldas ka ng salapi. Yung talagang susinturin ka, ibibitin ka ng patiwarik, until Filipinos get that kind of, transfer that kind of mentality towards politician, nothing will change. Kasi ngayon, ang gagawin mo lang, ay nagnakaw siya. Tapos na. Ay nagwaldas siya. Chichika ka lang ng social media. Tapos na. So, until talaga na wala talagang, kasi yun ang susi, kasi yun ang pinakamalapit sa iyo eh. Yun ang pinakamalapit sa atin eh. Our own money, dahil pinaghirapan natin yan. And we don't really care. Hindi pa tayo na-offend. Hindi pa tayo na-offend. So parang, yung mga politician,
Hindi ko lang sabihin kung sino to, no? Pero naalala ko merong isang chikahan, mga politician. Lang narinig ko sila, sabi niya, ano na bang issue na naman ang nire-raise nila? Ano na naman tungkol sa corruption? Wala nang pakialam ng tao tungkol sa corruption. Give people something juicier. Ganyan. Sabi ko, Hindi ba juicy ang corruption sa hindi ba juicy pagnanakaw? Parang, so, ganun na talaga sila kanam ng corruption at pagwawaldas ng pera ng taong bayan. They don't care because they've been getting away with it for so many years. Nobody is really getting punished. Ano kasi siya, alam mo yun, Joey, it's low risk, high reward. Correct po. Kasi alam mo, mas nagagalit pa tayo kay Dominic Roque sa hiwalayan ni Bea. Kesa sa mga kesa sa mga expenditure sa House of Representatives at sa Senate na walang resibo. So true. Kasi mas nagalit pa tayo kay Dominic Roque at doon sa politiko kunol na sabi ni Christopher Min. Na merong high-end condo. Oo. Pero ano ba, galing sa MOOE yun? Alam mo, sa totoo lang ang daming iba-iba yung diyan. Iba-iba yung, ang hirap i-identify kung sino yung politician kasi yung mga sources ko, conflicting. Meron yung isa ang sinasabi, ito daw ay mula sa bayan ng Sili, yung isa mula daw sa bayan ng Pinya, yung isa daw ay galing sa bayan ng mga makukulay ng mga Vinta, ganyan. Conflicting. Madami. Ano ba yan sa ate? Lahat madami. Yung governor na naging congressman or yung congressman na naging senador? Name drop na yan. Nakikaloka, no? Sabi ko, parang nalaloka ako dito sa mga politiko. Parang talaga kailangan yung bakit kailangan pa talaga nakapangalan sa'yo? Ibigay mo na lang kasi magiging scandal yan, no? Parang ibig sabihin, they are that nonchalant. Taray, di ba? They are that nonchalant. Tinanggalan nila kami ng budget pero may budget sila pang bayad ng lalaki, no? Wow! Oo. Diyos me. Yung yung parang, hindi sige, ang tawag dito, hindi ko na lang, malalalaki ako, pero I still want to make sure that whatever it is that I'm going to give out will remain as my property. Tapos galing sa MOOE yung pambayad sa lalaki. Paano natin malalaman di ba? Paano natin malalaman ito mga politiko to sabi, it came from my pocket, it came from, lol! Paano namin ma-verify yan? Tigilan nyo kami. Mga sitting sitting... Liquidation by certification daw. Diyos me. Ayun. Siya matulog na tayo, 6:00 na. Puputok na ang araw, antok na ako. And Mother Sass, thank you very much for joining the live and for giving things that adds up to our intelligence. Nagreklamo pa po ang mga mga VA kasi hindi pa full shift. Ganito na ba talaga ako nasambay niyo lagi? Shoutout sa mga VA at sa team abroad na nagsistay dito ng bonggang-bongga. Ayan. Sige na, matulog na tayo. See you next time. Bye. Next time na lang din yung about kay Putin, yung interview niya. Usisain natin si Sas. Doon hindi ko pa rin natapos kaya baka pagkwento natin si Sas, hindi ako makasabay. Ayun. Anyway, sige na, bye-bye na. See you next time. Bye. Ingat po yung lahat. Happy weekend and happy Chinese New Year.